Ngunit sadya talagang mabigat pati ang talukap ng aking mga mata, kung kaya hindi ko man lang magawa na magmulat pa at alamin kung ano ang sitwasyon sa aking paligid. Nanginginig ako sa sumasagitsit na lamig na nararamdaman, ngunit mainit ang hangin na ibinubuga ng aking bibig. Yumakap na lamang ako ng mahigpit sa katabi kong unan upang makakuha ng kahit konting init dahil sa tindi ng lamig at muting natulog sa pag-asang paggising ko ay magiging maayos na ang aking pakiramdam. Kamusta ang pakiramdam mo? Dalhin na ba kita ng ospital, Defe? Unti-unti kong minumulat ang mga mabigat na talukap ng aking mga mata nang marinig ang pamilyar na tinig. Hapong-hapo pa ang pakiramdam at wala pa akong lakas. Pero malinaw kong nakikita kung sino ang kasama ko at nagtanong tungkol sa pakiramdam ko. Kumurap pa ako ng ilang beses dahil baka namamalikmata lamang ako o kaya naman ay natutulog pa at kasalukuyang nanaginip. Ngunit nang idampi niya ang kanyang mainit na kamay sa aking noo ay lihim pa akong napapitlag. Senyorito, anong ginagawa mo dito? Nandito na rin ba ang mga anak? Pinilit kong magsalita sa kabila pa rin ang panghihina. Masakit ang aking buong katawan na waring ako ay nabugbog. Kumikirot rin ang aking ulo. Kaya nga ako napadaan sa'yo dito kagabi para ipaalam na wala pa sila at nasa Manila pa kasama ng kanilang mommy Celine. Nagkaroon kasi ng emergency meeting si Celine sa kanyang mga empleyado ngayong araw kung kaya hindi na nakauwi kahapon. Tinatawagan kanya at tinetext sa cellphone mo, ngunit hindi ka sumasagot. Baka kasi magalit ka kung hindi niya agad ipaalam ang dahilan kung bakit hindi niya naisauli sina Santino at Seb. Sagot naman niyang nakatitig ng diretso sa mukha ko. Maliwanag ang kanyang naging paliwanag, ngunit napabalikwas ako ng bangon mula sa paghiga ng mapagtanto na halos nakayakap na kami sa isa't isa. Kaya naman otomatiko akong napahawak sa aking ulo na biglang kumirot dala ng biglaan ko rin na pagbangon. Karen, hindi ka pa okay, kaya dadalhin na kita sa ospital para masigurong wala ka ng sakit. At para mabigyan ka na rin ng tamang gamot, disiti agad naman niya akong dinaluhan at alang-alala maging ang kanyang boses na makita akong mahilo-hilo pa. Bakit nandito ka sa tabi ko, senyorito? Baka mahawa ka ng anumang sakit na meron ako. Wika ko na hindi makatingin sa lalaking halos nakadikit na naman ang katawan sa akin. At higit pa sa ikinagulat ko nang makitang nakasuot lamang siya ng sando na kulay puti at naka-boxer shorts na gray. Halos lumuwa ang mga mata ko nang napansin na naiba ang suot kong damit. Tandang-tanda ko na nakasuot ako ng terno na pajama na kulay dilaw dahil nga lamig na lamig ang pakiramdam ko kagabi bago ako nahiga. Samantalang ang damit ko na nakasuot ngayon ay matagal ko nang hindi sinusuot. Simpleng manipis na duster na pantulog pero hindi aabot sa tuhod ko ang haba. Sinuri ko pa ang loob ng katawan ko, ay suot akong panty pero wala akong bra. Hindi ka lumabas kagabi kahit ilang beses nang bumusina ang sasakyan ko dyan sa harap ng gate. Kaya naman bumaba ako at pumasok para katukin ka dahil baka may ginagawa ka kaya hindi mo ako naririnig. Hanggang sa nakailang katok na ako sa pinto at tawag pa ako ng tawag sayo pero hindi ka pa rin sumasagot. Alam ko namang narito ka dahil nakabukas naman ang ilaw ng buong kabahayan. Naglakas loob na akong pumasok at nakita nga kitang nanginginig sa lamig habang nakabaluktot na nakahiga dito sa papag. Dita mga kwento ni senyorito. Kung ganun hindi pala ako na naginip kagabi. Siya marahil ang nagpupuna sa katawan ko ng malamig na tubig kaya kahit paano ay guminhawa ang pakiramdam ko. Ikaw ba ang nagpunas ng malamig na tubig sa akin kagabi? Tanong ko. Turn ango siya. Bakit nag-iba ang damit ko? Tanda ko na nakasuot ako ng terno na pajama kagabi. Ikaw din ba ang nagpalit ng damit? Dagdag kong tanong. Mumisi siya at turn agutango. May iba pa bang pwedeng gumawa ng bagay na yon? Ako lang ang kasama mo dito kagabi, diretso niyang sagot. Lalong natuyo ang lalamunan ko sa kanyang sinabi. Kung ganun nakita niya ang hubad kong katawan? Napahawak tuloy ako sa dibdib ko nang wala sa oras. Siya rin ang nag-alis ng bra ko dahil tanda kong maisuot akong bra kagabi. Natawa ng mahina si senyorito nang makita ang ginawa ko. Lalong lumawak ang ngisi niya at umiling-iling ang lig. Ano naman ang dapat mo pang itago sa akin, Karen? Remember, 2 na ang anak natin. Kaya bakit parang umaarte kang inosete dyan na nakitaan ng katawan habang walang malay, tanong niyang pinasadahan pa ng tingin ang buo kong katawan. Bakit ba kailangan mo pa akong palitan ng damit? Tanong ko na lamang. Pinagpawisan ka ng husto matapos kitang painumin ng gamot sa lagnat.
Kaya kailangan palitan ko ang damit mo ay upang hindi ka matuyuan ng pawis at magkapulmonya. Kunot noo kong inalala kung uminom nga ba ako ng gamot kagabi. Naaalala ko ngang may tumawag sa pangalan ko at pinipilit akong ibangon sa pagkakahiga. May nilagay siya sa bibig ko at pilit din akong pinainom ng tubig. Mabuti na nga lang at nalab sa'yo ang gamot. Balak ko na talagang itakbo ka sa ospital kaso may kalayuan naman at baka lalo kang mahapo sa biyahe. Kung kaya inaalagaan na. Lamang kita ng mayat-mayang pagpunas ng malamig na tubig sa katawan para burnaba ang lagnat mo. Patuloy niyang mga kwento. Nawalan na ako ng kibo. May paliwanag naman siya at katanggap-tanggap naman kanyang mga dahilan. Sa salamat, senyorito, lamahina kong pasasalamat sa kabutihang ginawa niya para sa akin. Baka nga kung ano na ang nangyari sa akin kung hindi niya ako inalagaan kagabi. Mumiti siya nang marinig ang pasasalamat ko, ngunit sabay pa kaming nagulat nang may busina ng sasakyan sa labas bahay. Just wait here, okay? Kunin ko lang ang almusal nating dalawa. Bilin sa akin ni senyorito sa katumayo at isinuot ang pantalong nakalagay sa sulok ng kwarto. Napalunok tuloy ako ng hindi oras habang pinapanood siyang magbihis. Magbihis ba naman sa harapan ko? Hindi na kami mag-asawa kaya ang sagwang isipin. Ma, pwede po bang dito na lang sa bahay natin si Papa? Gusto niya rin po kasi na tumira dito kasama natin, dito saad ni Seb. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang tatlo. Kay Santino, kay Seb at lalo na kay Senyorito Simon na seryosong nakatingin sa akin. Pare-pareho silang naghihintay ng sagot ko na wari bang hindi pa sila humihinga hanggat hindi pa ako nagsasalita. Simula ng araw na nagtapat sa akin si Senyorito, ay kung ano-anong bagay na ang natatanggap ko buhat sa kanya. Bulaklak, chocolates at iba't ibang klase ng pagkain na pilit ko namang tinanggihan at paulit-ulit kong sinasabi na hindi ko naman kailangan ang mga iyon. Kaya tigilan niya na ang pagbibigay pero makulit pa rin at binigyan pa rin ako ng mga bagay na hindi ko naman masyadong kailangan. Marami din akong natatanggap galing kay Celine, mga darnit, bags, sapatos at mga tsinelas na alam kong hindi basta-basta ang presyo at hindi ko naman alam kung magamit ko dahil madalas lang naman akong nasa bahay o kaya naman ay sa bukid. Mama, please payagan na po ninyong tumira dito si Papa. Please. Nagpa-cute pa si Seb at pinagsiklop pa ang mga kamay na tila nanalangin sa akin para pagbigyan ko ang kanyang hiling. Tumingin ako ng makahulugan kay Senyorito. Malamang nakasangkapan niya ang mga anak para pilitin akong tumira siya klito sa bahay kasama namin. At bakit naman kailangang tumira ng papa niyo dito sa kubo natin? Kay laki-laki ng kanyang mansyon. Nagtataka ko namang tanong. Ayaw mo kasing urnuwi sa kahit ano sa bahay ko kaya ako na lang ang uuwi dito. Hindi mo naman siguro ako pagtatatabuyan at palalayasin, nakangiting sagot ni Senyorito Simon. At bago pa ako nakahuma o nakasagot. Pilit nang hinihila ni na Santino at Seb ang malaking maleta na nakasandal malapit sa gate. Alam ko namang hindi mo ako matanggihan kaya talagang nagdala na ako ng mga gamit. Lagi kasi akong handa sa anumang sitwasyon. Saka na lumapit si Senyorito sa mga anak at tulong-tulong na hinila ang maletang. Kulay itim papasok sa pintuan ng aming bahay. Natigilan na lamang ako at nawalan na ng boses para tumanggi. Ano pa ang dapat kong itutol gayong masaya at mukhang excited ang mga anak kong makasama ang ama dito sa aming bahay. Papa, ang sarap po ng luto ni Mama, hindi. Punong-puno pa ang bibig ni Seb nang itanong sa ama ang tungkol sa lasa ng luto. Sabay-sabay kaming kumakain ng tanghalian. Heto ang unang beses na magkakasama kaming mag-anak sa pagkain. Seb, ubusin mo muna ang pagkain sa loob ng bibig mo bago ka magsalita. Si Santino na ang surnuway sa kapatid dahil ako ay abala sa pagkuha ng mainit na kanin para sa aming lahat. Napansin kong malakas kumain si Senyorito Simon. Sa bagay, ganun na rin ang darni ng pagkain niya kahit noon pa. Akala ko pa nga hindi niya magugustuhan ang inihanda kong ulam. Sinabawang manok sa tanglad ang niluto ko. Palibhasang native ang manok na isa sa mga alaga ni Santino, kaya naman malasang malasa lalo na ang sabaw. 0-0 anak, mula nang matikman ko nga ang luto ng mama nyo, wala na akong ibang natikman na mas masarap pa na pagkain maliban sa luto niya. Sumilay ang ngiti sa labi ko sa narinig, ngunit mabuti na lamang at nakatalikod ako at hindi nila nakita. Papa, wag na po kayong aalis. Wag mo na po kaming iiwan ng ganong katagal kasi baka magutom po kayo kung saan kayo pupunta.
Inosenteng hiling na naman ni Seb sa papa niya. Hinding-hindi na ako aalis mga anak. Ang mama niyo lang naman ang parang ayaw na akong bumalik, dit. Napatingin ako ng hindi oras kay Senyorito Simon na nakatingin din naman sa akin at may naglalaro ng ngiti sa kanyang labi. Baka nagtatampo lang din po si mama sayo, pa. Wika naman ng panganay ko na butil-butil na ang pawis sa noo habang sarap na sarap sa pagkain. Oo nga po, papa, kaya bigyan niyo pa po siya ng maraming bulaklak at chocolates. Alam niyo po, paborito po ni mama ang pasas nga po ba? Yon! Liyong natuyong ubas nga ba yon, mama? Alanganin pang tanong ng bunso ko. Mumiti na lamang ako sa kanya bilang. Sagot. Kung makapag-usap kayong tatlo parang wala ako dito sa harap ninyo. Kunwari ay sita ko sa kanilang tatlo. Nagkatinginan na lamang silang tatlo at nagtatawanan. Masaya pala talaga sa pakiramdam ang kumpleto. May nanay, tatay at mga anak na nagsasalo-salo. Hindi ko naman din kasi naranasan ang magkaroon ng etong pamilya dahil wala akong nakagis ng ama at wala akong kapatid. Sa merienda naman ay nagprito ako ng saging saba at ang iba naman ay nilaga ko. Galak na galak ang puso ko ang makitang masayang-masaya ang mga anak ko habang nakikisabay sa pagtawa ng kani, ang ama. Sobrang magana silang kumain na tatlo. Sa hapunan naman ay nagprito na lamang ako ng tortang talong, nilagang okra na maisawsawan na bagoong isda. Hindi pa nga ako makapaniwala na kumakain din pala si Senyorito ng ganung uri ng pagkain. Gusto mo bang magkape? Biglang lingon sa akin ni Senyorito Simon na nagpapahangi na mag-isa sa teres. Katatapos ko lang hugasan ang aming mga plato, pinagkainan at mga bao, samantalang sina Seb at Santino ay naghihilamos sa banyo ng sabay. 0-0 naman, basta timpla mo. Nakangiti niyang sagot. Ngunit ako. Seryoso lamang ang mukha ko at hindi nagbabago ng ekspresyon. Pumasok muli ako ng kusina upang gumawa ng 2 tasa ng kape. Salamat. Pasasalamat ni Senyorito nang inabot ko ang 1 tasa ng kape. Sumimsim siya agad at napapikit pa na waring ninamnam ang hindi pangkaraniwang kape, gayong ordinaryong kape lang naman iyong ginawa ko, hindi katulad ng mga kape na binibili sa mga mamahaling kapehan. Bakit ba lahat ng iluto mo masarap? Pati ang pagtimpla mo ng kape ay napakasarap. Puri niya sa akin. Sumilay ang natural na ngiti sa aking labi. Kinikilig ka na ba sa mga banat ko? Ate. Agad ko siyang inirapan sa kanyang naging tanong. Hindi ko alam kung isang biro o makatotohanan. Natawa naman siya. Marunong ka palang umirap. Buska pa ni Senyorito saka lumapit sa akin at hinapit ang aking bewang. Nagulat ako sa kanyang ginawa. Kaya naman napatili ako. Senyorito. Easy. Wala pa akong ginagawa sa'yo kung makapag-react ka naman dyan, dista bulong niya sa tenga ko. Waring naghatid ng kilabot at tumaas lahat ng balahibo ko sa katawan nang dumampi ang mainit niyang hininga sa aking bala. Ano ba ang ginagawa mo? Baka makita tayo ng mga bata. Piksi ko sa kanya. So, natural lang naman sa mag-asawa ang ganito, paglalambingan ang tawag dito. At saka, wala naman talaga akong ibang ginagawa sa'yo, kundi bumulong lang ako. May masama na ba sa pagbulong ngayon? Disita sagot niya na tila ba walang anurnan ang nangyari sa nakaraan. Senyorito, napag-usapan na natin ang bagay na iyan. Kung hindi man nawala ng bisa ang kasal nating dalawa, ay wala na akong pakialam doon. Basta masaya at kontento na sa ganitong buhay. Biglang nawala ng parang bula ang masayang aura ni Senyorito Simon. Anong magagawa ko? Ayoko na talaga. Alangan naman pilitin ko ang sarili ko sa isang bagay na hindi ko nagusanto masaya at kontento na ako sa buhay na ganito. Paano naman ako, malungkot niyang tanong at nababanaag pa sa kanyang mga mata ang kabiguan. Senyorito, hindi ko alam kung ano pa ba ang gusto mo. Masaya at kontento na kasi ako sa ganitong buhay. Hindi ba pwedeng ganito na lang tayo? Magkaibigan at magkakilala na lang, matapat kong tanong. Ayoko, Karen. Mag-asawa tayo, hindi tayo magkaibigan at along hindi magkakilala lang. May 2 tayong anak at sa totoo lang gusto ko nang ang sundan na natin si Seb. Gulantang ang utak at tenga ko sa narinig kay Senyorito Simon. Para bang nagsabi lang siya ng gusto niya ng ganun, ng ganito o kaya naman ay umorder lamang ng isang pagkain sa isang fast food chain. Tila ba isang simpleng bagay lang ang kanyang nais mangyari at makukuha sa isang kisap mata.
Senyorito, ano ba ang pinagsasabi mo? Lito kong tanong sa kanya. I said, I want another child. Simpleng sagot niya sa akin. Talaga po ba? Gusto ko na rin po ng ganun. Gusto ko na rin po ng kapatid. Hindi namin namalayan na lumapit pala sa aming dalawa sina Seb at Santino. Kahit boy or girl pa basta masaya ako kapag nagkaroon na tayo ng bagong baby. Deklara ni Seb na nagniningning pa ang mga mata. 00 Seb, pinag-uusapan na nga namin ng mama nyo ang tungkol sa magiging bago nyong kapatid sa hinaharap. Kaya naman dapat mag-pray kayo kay Jesus na sana ay pumayag na ang mama nyo na urnuwi na sa bahay natin. Halos nabilaukan ako sa sariling laway sa mga sinasabi ni Senyorito sa anak. Patuloy pa rin akong namamangha at hindi makapaniwala sa ugali niyang pinapakita ngayon dahil ibang-iba talaga sa kung ano ang ugali niya noon. Ma, paano nga po pala ang pwesto natin sa kwarto? Kasya po kayo tayong lahat doon, singit na tanong panganay naming anak. Nak, wag mo nang problemahin pa ang pwesto natin. Kami na ang bahala ng mama nyo. Matutulog na ba tayo? Lilte at tumingin pa sa akin si Senyorito nang magtanong. 0 tandang bawas 00, pautal kong sagot sa kausap na napangiti ng makahulugan. Maliit ang kwarto namin. Tamang-tama lamang si Santino sa kanyang higaan na papagnagawa sa kawayan. Samantalang nakahiga kaming dalawa ni Seb sa sahig. Nasa pagitan namin ni Senyorito Simon si Seb na nakayakap pa sa kanya. Nakakailang man ang eksena ay ayaw ko namang matawag na killjoy, lalo pa at nakikita ko na masaya ang mga anak. Nararamdaman ko rin naman na masayang-masaya si Senyorito na kapiling ang mga anak. Huwag mo akong titigan ng ganyan, misis, baka wala nang makakapigil sa akin. Ninit ang mukha ko sa tinura ni Senyorito dahil waring nakuha ko ang kanyang ibig sabihin. Hindi ko na malaya na nakatingin na rin pala siya sa akin. Ano-anong sinasabi mo, Senyorito? Mabuti pa ay matulog ka na rin, sagot ko sa kanya. Nahihirapan akong matulog kung ganyan kang tumingin sa akin. Paano ba akong tumingin at pati pagtulog mo ay naapektuhan? Inosenteng tanong. Nagtaas ba ang Adam's apple ni Senyorito at nakatutok sa mukha ko ang malagkit na tingin. Yung tingin na parang niyaya na akong gumawa ng bata. Nakangisi niyang bulong at sagot sa aking katanungan. Literal na nanlaki ang mata ko sa sagot niya dahil baka narinig kami ng mga bata. Pero alam kong tulog na talaga sina Santino at Seb dahil na rin sa maghapon na walang tigil sa paglalaro. Senyorito, pakipreno ang bibig mo. May mga bata tayong kasama dito at baka marinig ang mga sinasabi mo. Kunwari ay matapang kong saway sa kanya. Ngunit ang totoo ay kanina pa ako naiinis sa kanyang mga banat na maihalong kaberdehan. Hindi ako sanay na ganito siya makipag-usap. Sanay kasi akong iagi niya lamang sinisimangutan at sinisinghalan. Tinalikuran ko na lamang siya at ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Ngunit napapiksi pa ako ng may mabibigat na braso na yumakap sa aking bewang. Mabilis akong urnikot paharap sa kanya na dapat pala ay hindi ko na ginawa. Dahil wala nang isang dangkal ang pagitan ng aming mga mukha. Senyorito, ano bang ginagawa mo? Bakit narito ka sa tabi ko? Bulong ko ngunit madiin ang mga salita. Yung mayakap sa asawa. Ang nakakalokang sagot niya. Senyorito, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Tanggalin mo ang karnay mo sa bewang ko at lumipat ka sa pwesto mo. Utos ko sa kanya. Masama na pala ang yumakap sa asawa ngayon at tumabi sa nanay ng mga anak. 00 dahil matagal na tayong hiwalay. Wala ka ng karapatan dahil ikaw mismo ang dahilan kung bakit nawala yon. Kaya kahit 1,000 dosena pa ng bulaklak ang ibigay mo sa akin araw-araw at mabulok man ang ngipin ko sa mga chocolates na binibigay mo ay hinding-hindi na magbabago ang nais ko. Ayoko na at tapos na tayo. Sana naman maintindihan at galangin mo ang desisyon. Madiin kong litanya sa kanya. Nanatili lamang nakatingin sa aking mukha si Senyorito na para bang kinakabisa ang bawat detalye sa mukha ko. Ngunit naramdaman ko ang unti-unting pagkalas ng kanyang mga braso sa pagkakayakap sa aking baywang. Sorry. Tipid niyang sabi at saka lumipat muli sa kanina niyang pwesanto. Niyakap niya ang tulog na si Seb at saka pumikit ang mga mata. Alam kong nasaktan ko ang damdamin niya. Pero buo na ang pasya ko. Ayoko na at matagal na kaming tapos. Naiinis ako sa sarili ko.
Bakit hindi ko magawang iuwi ang sarili kong pamilya sa pamamahay ko? Bakit hanggang ngayon magkahiwalay pa rin kami ng bahay ng asawa at mga anak ko? Marami akong mga pag-aari na bahay, hacienda, mansyon pero hindi pa rin buo. Alam kong may kulang na kahit marami akong pera na pwedeng pambili ay hindi ko makuha kung ano ang kulang na tinutukoy. Bakit kahit anong gawin ko hindi ko siya makuha? Hindi ko pa rin mapauwi si Karen. Sinusuyo ko naman siya tulad ng isang manliligaw. Araw-araw akong nagbibigay ng bulaklak, chocolates at kung ano-anong mga pagkain na alam kong paborito niya. Kung hindi nga lamang sa mga negosyo na pinapatakbo ko sa ibang lugar ay magtatagal ang pananatili ko sa bahay niya. Gusto ko silang makasama kahit saan kami tumira. Sa isang banda, tama naman si Karen sa kanyang mga sinabi. Ako ang may kasalanan kung bakit nawalan ako ng karapatan sa kanya. Ako naman talaga ang dapat sisihin kung bakit nagkahiwalay kami. Hindi ko siya masisi dahil wala namang ibang dapat sisihin, kundi ang sarili ko lang. Ngunit handa akong magtiis kahit ilang beses niya akong i-reject. Kahit ilang beses niya pa akong barahin sa mga sinasabi ko. Kahit magsalita pa siya ng masama laban sa akin ay buong puso kong tatanggapin. Natatawa na nga lamang ako dahil sarili kong asawa ay bested lagi ako. Handa akong maghintay hanggang sa magbago ang isip niya. Marahil natatakot na lamang ang asawa ko na muli akong pagbigyan dahil wala naman akong ipinakita na maganda sa kanya nang nagsasama pa kami sa iisang bubong. Batid kong likas na may mabuting puso si Karen, ngunit nasagad ko ang limitasyon ng kanyang pasensya na siyang dahilan kung bakit nahihirapan akong paamuhin siya. Pa, maganda po ba itong damit at saka ano po ang mas maganda? Ito pong Barbie o ito pong luto-lutuan? Tanong sa akin ni Seb habang hawak ang isang dress na kulay pink, isang set ng Barbie doll at isang kitchen set na laruan. Sa tuwing bibilhan ko siya ng bagong damit at laruan ay hindi pwedeng hindi niya isisingit na magpabili rin ang damit pambabae o kaya naman ay mga laruang pambabae rin. Nagtataka man ay hindi naman kami nagtanong pa ni Celine sa bagay na yon. Hinayaan na lamang namin siya sa paniwalang baka ibinibigay niya isang batang babae na kalaro o kaya ay kaklase sa eskwelahan. Kasama ko ngayon si Seb sa isang malapit na mall kung saan nakipag-meeting ako sa isa sa mga business partners. Saglit lang naman kasi ang meeting at wala rin namang klase ang anak ko kaya isinama ko na upang magka-bonding pa rin kami. Si Santino ay may pasok kaya kasama ngayon. Parehong maganda. Mabuti pa ay bilhin na lang natin lahat ng mga hawak mo upang huwag ka nang mag-isip kung ano ang mas maganda at huwag kang mag-alala. Kahit anong piliin mo sa mga hawak mo ay tiyak na magugustuhan ng pagbibigyan mo. Sagot ko naman at hinawakan ko pa ang damit na siguradong magugustuhan ng sinuman na pinagbibigyan ng anak ko dahil sa ganda ng damit. Talaga Salamat Papa. Pasasalamat sa akin ni Seb na bakas ang kasiyahan sa mukha habang pinagmamasdan ang mga gamit pambabae na kanyang mga pinili. Seb, tanong ko lang anak. Kanino mo ito ibibigay? Sa kalaro mo o sa kaklase mo, wala sa loob na naitanong. Gusto ko lang na magkwento si Seb para malibang na rin at hindi mainip habang kasama ako. Umiling ang anak ko at saka sumagot. Kay Sam po yan, Papa. Sam? Sino si Sam? Kaklase mo o kalaro mo, kunot noo kong tanong. Hindi ko po siya kaklase at lalo po na hindi ko siya kalaro. Bakit hindi niyo po kilala si Sam? Kakambal ko po si Sam. Kapatid ko po siya, Papa. Nanlaki ang mga mata ko sa sinagot ni Seb. Kakambal? Kapatid? Sure ka ba Seb na may kakambal ka? Naninigurado kong tanong. Opo, Papa. Kahit magtanong pa po kayo kay Mama. Bibong sagot ng anak ko na tuwang-tuwa na pinagmamasdan ang mga darnit habang papunta sa counter para makapagbayad na kami sa aming mga pinamili. Bigla akong naguluhan. Anong kakambal? Sino ang tinutukoy ni Seb na kakambal? Ewan, ngunit waring dinunggol ng hindi mapaliwanag baka ba ang aking dibdib. Kung ganun, nasaan ang kambal mo? Nasaan si Sam? Bakit hindi niyo siya kasama? Sunod-sunod kong tanong. Nasa malayo po kasi siya, Papa. Kaya nga po nag-ipon ako ng mga ibibigay ko sa kanya bilang pasalubong kapag nagpunta na naman kami ni Mama sa kanya. Miss ko na nga po si Sam, matagal na rin na hindi kami nagpupunta sa kanya. Hindi ako makapaniwala. May kakambal si Seb pero walang nabanggit si Karen. Bakit?
Pinaampon niya ba ang isa sa mga anak ko? Madali kong tinapos ang pamamasyal namin ni Seb. Kailangan naming magkita ni Karen sa lalo't madaling panahon. Kailangan ko siyang kumprontahin tungkol kay Sam. Iniwan ko muna si Seb kay Celine upang hindi niya marinig ang anuman na maging pag-uusap namin ng kanyang mama. Hindi talaga ako mapakali sa nalaman. Anong dahilan ni Karen upang ilihim sa akin ang bagay tungkol sa isa ko pang anak? Senyorito, nasaan si Seb? Agad na tanong sa akin ni Karen matapos akong mabilis na umibis sa aking sasakyan. Iniwan ko muna kay Celine dahil may mahalaga tayong pag-uusapan. Seryoso ang sagot ko na nagpakunot sa noo ni Karen. Totoo bang may kakambal si Seb? Diretso kong tanong. Nakita ko ang pagkagulat at pagtakas ng kulay sa mukha ng aking asawa. Natigilan siya at waring naumid ang dila. So, totoo nang may kakambal si Seb. Kaya pala kapag binibilhan ko siya ng kahit anong bagay ay lagi siyang may kasamang laruan na pambabae o damit na pambabae. Akala ko noong una ay baka ibibigay niya lamang sa kanyang kalaro o kaya naman sa kaklasing babae. Kanina ko lang siya tinanong at sinabi niya nga ang tungkol sa kambal niya na siyang pagbibigyan niya ng mga laruan at mga damit. Litanya ko ngunit nanatili lamang nakatingin sa akin si Karen. Karen, nasaan ang kakambal ni Seb? Nasaan ang anak ko? Pinaampon mo ba siya? Pinamigay, sunod-sunod kong tanong. Gusto mo ba talaga siyang makita? Walang emosyon na tanong ni Karen. 0-0, gusto kong makita ang anak kong si Sam. Kaya ngayon din ay dalhin mo ako sa kanya. Gusto kong makilala ang kambal ni Seb. Tila nag-ispi muna si Karen at saka nagbuntong hininga. Sige, dadalhin kita sa kanya kung iyan ang gusto mo. Siguro nga ay panahon na para makilala mo si Sam. Tila nasabik ang puso ko na makilala ang babae kong anak. Nagmamadali akong sumunod sa direksyon na sinasabi ni Karen habang nagmamaneho ako ng aking sasakyan. Lang sandali na lamang ay makikita ko na ang isa ko pang anak. Anong itsura ni Sam? Sino ang kamukha niya? Kilala niya ba ako? Bakit ba kasi hindi niyo siya kasama? Sabi ni Santino ay pinupuntahan niyo lang siya. Mga katanungan ko kay Karen, ngunit nanatili lang siyang nakatingin ang diretsyo sa daan at waring balak na sagutin anuman sa mga katanungan ko. Karen, bakit ba ang tahimik mo? Pinamigay mo ba ang anak ko? Pinaampon mo ba si Sam? Kung saan at kung kanino? Bakit ba ayaw mo akong sagutin, Karen? Muli kong mga tanong. Hinding-hindi ko kailanman magagawa na ipamigay o ipaampon ang sinuman sa mga anak. Walang emosyon na sagot ni Karen at nanatiling seryoso na maihalong lungkot sa kanyang mukha. Kung ganun ay bakit hindi ka makapagkwento tungkol sa anak kong si Sam? Ano ba ang nangyari, Karen? Senyorito, iliko mo sa daan na iyan. Kapag nakita mo si Sam, lahat ng katanungan mo ay iasasagot. Ngunit laking pagtataka ko dahil ang daan na aming tinatahak ay papunta na ng Hacienda Santo Domingo. Ngunit ang direksyon na aming binabagtas ay hindi patungo sa nasasakupan kong lupain, kundi patungo kung nasaan ang matatagpuan ang isang lumang sementeryo. Hindi nga nagtagal ay nakikita ko na ang arko ng lumang sementeryo at doon sa harap ng malaking lumang gate na kinakain na ng kalawang pinahinto ni Karen ang aming sasakyan. Nagpatiunang bumaba si Karen sa sasakyan at malungkot na tinanaw ang sementeryo na nasa harapan. Ewan ko ba, parang ayoko nang bumaba ng sasakyan. Tila ayaw nang kumilos pa ng aking mga paa at ayaw ko nang magpunta sa kung saan ko makikita si Sam. Waring bigla akong tinakasan ng lakas. May binubulong ang hangin na isang sapantaha sa utak ko, ngunit pilit kong winawaksi at pinapatangay muli sa malamig na hangin. Kahit ayokong kumilos ay dahan-dahan akong humakbang upang sundan ang paglalakad ni Karen habang nilalampasan namin ang ibang mga lumang nitso kung saan nakahimlay ang mga patay. Hanggang sa tumigil kami sa tapat ng isang puntod. Agad kong nabasa ang dalawang pangalan na nakaukit sa lapida. Karina Caspillan ang nakasulat sa ibabaw na walang iba kundi ang aking biyenan ko na nanay ni Karen. Habang ang isang pangalan ay malinaw ko rin nabasa at pinakatitigan. Nahinto ang pag-inog ng mundo ko. Nagsimulang manlamig ang pakiramdam ko. Tila nakalimutan kumurap ng aking mga mata at maging ang paghinga ng mahinahon ay nakalimutan ko ng gawin. Baby Samantha ang pangalawang pangalan na nakaukit sa lapida. Lumapit si Karen sa lapida at inalis ang mga tuyong dahon na nasa paligid nito. Nay, pasensya na po kung ayon na lang ako ulit nakadalaw.
Alam niyo naman po na nag-aaral na ang dalawa mong apo. Wika ni Karen sa kanyang nanay na pumanaw na. Sam, anak, narito na ulit si Mama. Pasensya na anak at madalang na akong makadalaw sa inyo ng lola Karina mo. Huwag mong isipin na hindi ka mahal ni Mama, kaya hindi kita madalas na dinadalaw. Nag-aaral na kasi si Kuya Santino at ang kambal mong si Seb. Hayaan mo at sa bakasyon nila sa eskwela ay lagi na ulit kami na magpupunta klito sa inyo ng lola mo. At alam mo ba anak kung sino ang kasama ko ngayon at ipakikilala sa'yo? Alam kong gusto mo rin siyang makilala. Maya Sam, anak, kasama ko ngayon ang papa mo. Tila tuluyan na akong nawala ng lakas. Napaluhod na lamang ako sa harap ng puntod at nanatiling nakatitig sa lapida kung saan nakasulat ang pangalan ng isa ko pang anak. Ngayon ko lang nalaman na may isa pa akong anak maliban kay Santino at Seb. Ngunit ngayon ko lang din nalaman na wala na siya. Patay na siya at hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala man lang siya. Lumapit sa akin si Karen. Senyorito, si Samantha, ang sanang kakambal ni Seb. Ang isa rin sa mga anak natin. Ang totoo, hindi ko alam kung ano nga ba ang kasarian niya, pero bilang nanay, malakas ang kutob ko na kung nabuhay sana siya ay isa siyang babae. At alam kong kamukhang-kamukha niya sana si Celine. Kaya nga sa tuwing makikita ko si Celine ay masaya akong pinagmamasdan ang mukha niya. Iniisip ko kasing nakikita ko sa kanya ang mukha ni Sam na hindi ko man lang nakita. Nakangiting saad ni Karen habang nakadantay ang mga kamay sa aking balikat. Papaano siyang nawala? Paano Karen? Paano, dalito na ang isip ko. Paano nawala ang isa sa kambal ko gayong buhay si Seb? Kanina lang may saya akong nararamdaman nang malaman kung may kakambal si Seb na isang babae. Tapos biglang napalitan ng pinaghalong lungkot, panghihinayang at galit. Paano siya nawala? Sumisigaw na tanong sa isip ko. Naalala mo ba noong nagkasagutan tayo dahil sa natapunan ni Santinong Dries ang mga papeles na kaharap mo? Umalis ka ng bahay hindi ba? Tanong ni Karen. 0-0, tandang-tanda ko ang araw na iyon dahil. Iyon na rin ang huling araw na nakita ko sila ni Santino sa bahay. Dinugo ako dahil buntis na pala ako nang hindi ko alam. Nakaligtas si Seb dahil agad akong naitakbo sa ospital pero hindi si Sam. Malungkot na kwento ni Karen. Kasalanan ko na naman pala. Kasalanan ko na naman ang nangyari. Kung hindi ko siya sinigaw-sigawan ng araw na iyon ay malamang na hindi siya ma-stress. Kung tinutulungan ko siya sa pag-aalaga kay Santino ay malamang na hindi siya mapapagod at duduguin. Lahat ng mga iyon ay kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit nawalan ako ng isang anak. Kasalanan ko. Nay, bakit po kaya parang laging malungkot si Papa at ilang araw na rin po siyang wala sa Hacienda Esmeralda? May problema po kaya si Papa? Tanong sa akin Santino. Tila napansin ko lang rin na magmula nang malaman ni Senyorito ang tungkol kay Sam ay parang nag-iba siya. Hindi ko matukoy kung ano ngunit alam kong may iba. Naging sibil ang pakikitungo niya sa akin kapag sinusundo at ihatid niya ang mga anak namin. Ngumingiti at tumatango na lamang siya kapag kinakausap ko. Tinigilan na rin niya ang pagbibigay ng mga bulaklak, sokolete at kung ano-ano pang mga bagay. Pero hindi naman nagbago ang pakikitungo niya sa mga anak. Ganon pa rin siya kasaya sa tuwing makikita kong kasama niya sina Santini at Seb. Naiisip kong baka galit siya sa akin nang malaman na nawalan siya ng isang anak at hindi ko man lang agad sinabi sa kanya. Bakit mo naman naisip na malungkot o may problema ang papa mo, anak? Madalas po kasi siyang absent-minded nitong mga nakaraang araw na nakakasama po namin siya ni Seb. Kapag nasa hacienda po kami ay lagi po kaming tinatanong ni Nanay Puring kung kailan ba raw kayo uwi para raw po huwag nang malungkot at huwag nang inor ng alak si Papa sa gabi. Dita mga kwento ng panganay ko. Tama ako. May nagbago nga sa kanya. Pero malakas ang kutob kong tungkol kay Sam kaya siya nagbago. Kaya naman nagpunta ako ng Hacienda Esmeralda para kausapin siya, ngunit si Celine lamang ang naroroon. Ate, nasa Hacienda Santo Domingo si Kuya. Imporma sa akin ni Celine nang aking tanungin kung nasaan ang kanyang kuya. Celine, may napansin ka ba na nabago kay Senyorito nitong mga nakaraang araw? Sabi kasi sa akin ni Santino na parang malungkot daw ang papa nila. Lumatay ang lungkot sa magandang mukha ni Celine sa aking itinanong. At Karen, sorry. Nalaman ko rin ang tungkol sa kakambal sana ni Seb.
Sobrang lungkot rin ang naramdaman ko at sobrang na-guilty dahil hindi ko man alam na nawalan ka na pala ng isang anak at palagay ko, yun din ang dahilan kung bakit nagkaganyan si Kuya Simon ngayon. Lalo din siyang na-guilty sa ginawa niyang pagmamalupit sa'yo dati. Sinisisi ni Kuya ang sarili niya kung bakit nawala ang kakambal sana ni Seb. Alam kong sobra niyang sinisisi ang sarili sa pagkawala ng isa sa mga anak ninyo. Masaya man siya sa araw dahil nakakasama sina Santino at Seb. Nagluluksa naman siya sa tuwing sasapit ang gabi at nilulunod lagi ang sarili sa alak para makalimot man lang. Natigagal ako sa nalaman. At kaya rin siya umuwi muna ng Hacienda Santo Domingo ay para malapit lamang siya sa namatay ninyong anak. Kwento sa akin ng driver niya, araw-araw daw na nasa puntod ni Baby Sam si Kuya Simon at umiiyak ng umiiyak. Paulit-ulit daw na lumuluhod at humihingi ng sorry si Kuya Simon sa harap ng puntod ni Baby Sam dahil kasalanan niya raw ang iahat ng mga nangyari. Kusang naglandas ang iuha ko sa aking pisngi sa nalaman. Naintindihan ng puso ko bilang magulang ang kung ano ang saloobin mayroon ngayon si Senyorito Simon hinggil sa pagkawala ng isa sa kambal. Bakit ko nasabi? Dahil ilang araw, linggo, buwan at kahit pa ilang taon na ang nakakalipas. Iniiyakan ko pa rin ang pagkawala ni Sam. Sinisisi ko rin ang sarili ko dahil hindi ko man lang nalaman na nasa sinapupunan ko na pala siya. Hindi ko man lamang nalaman na sa bawat paghinga ko, kasabay ko na siya. Kaya napakasakit. Halos mabaliw ako sa sobrang pagsisisi sa aking sarili. Pero pinapalakas ang loob ko ni na Santino at Seb. Celine, pwede bang makitingin muna sina Santino at Seb? Tanong ko kay Celine. 0-0 naman, ate. Nasa eskwelahan pa kasi silang dalawa. Pupuntahan ko si Senyorito Simon sa Hacienda Santo Domingo. Napangiti ng malapad si Celine sa narinig. Agad niya namang tinawagan ang driver niya para ihanda ang sasakyan para ihatid ako sa kabilang hacienda. Aaminin kong hindi man naging maganda ang nakaraan naman ni Senyorito Simon ay concern pa rin ako sa kanya. Ginagawa niya naman ang lahat para matabunan ng magagandang alaala ng kasalukuyan ang mapait naming nakaraan. Mahal na mahal niya ang mga anak namin. Hindi siya sumusuko kahit ilang beses ko na siyang binasted, kahit pa sa batas ng tao ay mag-asawa pa rin kami. Kaya pupuntahan ko siya ngayon. Sino yan? Hindi ba sinabi ko nang ayoko ng istorbo? Pasinghal na tinig ni Senyorito Simon. Inabutan na ako ng dilim sa daan bago ako marating sa Hacienda Santo Domingo. Nagtaka nga ako dahil halos hindi magkadaugaga ang lahat ng mga kasambahay nang nakita akong pumasok sa mansyon. Lahat ng tao dito ay magiliw akong kinakausap. Ang mayordoma ay hindi rin mapakali sa pagtatanong kung ano ang nais kong kainin o kung meron akong gusto at kailangan. Ngunit magiliw naman akong tumanggi dahil ang pakay ko lamang ay ang amo nila. Agad nila akong sinamahan paakyat sa pangalawang palapag at iniwan sa harap ng silid kung nasaan nagmumukmok ang ama ng aking mga anak. Pinihit ko ang doorknob at saka ako. Pumasok kahit pasininghalan niya ako. Madilim ang buong kwarto at bukod tanging liwanag lamang na nanggaling sa lampshade ang nagbibigay liwanag na sapat lamang para mamataan ko ang bulto ng taong hinahanap ko. Naroon siya nakaupo gilid ng kama malapit sa side table. Ano bang kailangan nyo? Muli niyang pasigaw na tanong na nairita ang boses. Ako ito, senyorito. Si Karen imporma ko sa kanya. Alam kong natigilan siya nang marinig ang boses ko. Anong ginagawa mo rito, Karen? Or nuwi ka na sa bahay mo, total doon naman ang gusto mo, hindi ba? Kaya umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Umuwi ka na. Hindi ka dapat nagpunta rito. Taboy niya sa akin nang hindi man lang ako nilingon. Hindi ako nagpatinag kahit sigawan niya pa ako ng paulit-ulit. Lumakad pa rin ako patungo sa kanya at hindi takot kahit pa pinapaalis niya ako. Agad kong napansin na may hawak siyang bote ng alak. Sobrang kalat ng kanyang silid na waring dinaanan ng bagyo. I said go away. Nagulat ako nang tumaas ang kanyang boses pero hindi ako matitinag. Ayoko nga. Hindi ako uuwi hanggat hindi ka tumitigil magmukmok. Akala mo siguro hindi ko malalaman itong pinaggagawa mo ngayon. Maging si Santino ay napapansin ang pagbabago mo. Sermon ko sa kanya. Wow! Acting like not your wife. Gayong malinaw at paulit-ulit mo nang sinabi sa akin na ayaw mo na, tapos na tayo at hiwalay na tayo bilang mag-asawa.
Kaya huwag mo akong sermunan na parang concern ka dahil alam kong ayaw mo nang isalba ang anumang relasyon na legal na meron tayo. Bumalik ka na sa bahay mo, hayaan mo na akong mag-isa dito. Huwag kang mag-alala dahil hindi na kita kukulitin at ipagpipilitan na mag-asawa pa tayo. Hahayaan na kita sa gusto mo, kaya pabayaan mo na ako, galit na sambit ni Senyorito Simon. Kaya ka ba nagkaganito ay dahil kay Sam? Muling natigilan si Senyorito sa tanong ko at panay ang lagok ng alak sa bote. Senyorito, hindi mo na siya maibabalik kahit ilang daang alak pa ang inurnin mo. Kaya tigilan mo na kung anuman ang ginagawa mo dahil hinahanap ka na rin ang dalawa mo pang mga anak. Bullshit! Elte! Sigaw niya sabay hagis ng boteng hawak sa pader. Wala akong kwentang asawa. Wala akong kwentang ama. Kasalanan ko kung bakit nawalan ako ng anak. Kung sana naging mabuti akong asawa sa'yo. Kung sana hindi ko pinasama ang loob mo. Sana hindi ka nakunan. Sana hindi nawala ng kapatid si Santino at nagkaroon ng kakambal si Seb. Kaya kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko, Karen. Kasalanan ko kung bakit siya nawala. Kung bakit ka nakunan. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Elte. Halos madurog ang puso ko sa nakikitang anyo ni Senyorito Simon sa oras na to. Niiyak at binabayo ang sariling dibdib habang sinisisi ang sarili at sinasabing kasalanan niya ang lahat kung bakit nawalan siya ng anak. Hindi ko alam na ganun niya sinisisi ang sarili. Hindi ko alam na mahal niya ang isang anak na hindi man lamang niya nakita o nakasama. Lumapit ako kay Senyorito at pilit pinipigilan ang kanyang kamao na kanyang isinusuntok sa kanyang dibdib. Tama na yan, Senyorito. Pareho lang naman tayong may kasalanan. Kung sanang nalaman kong buntis ako ng panahon na iyon ay sana ay iniwasan na lang din kita. Kaya kasalanan ko din, kasi ako ang nanay pero napabayaan ko siya, dit pag-alo ko kay Senyorito. No, it's all my fault, Karen. It's all my fault. That's why I'm blaming myself for being a useless husband and useless father. Niyakap ko si Senyorito Simon. Tama na, Senyorito. Nakaraan na iyon. Kung nasaan man ang nawala nating anak malamang na malungkot si Sam dahil nagkakaganyan ka. Hindi ko rin matanggap noong una, halos mabaliw nga ako noon pero iniisip ko na lamang na hindi siguro siya para sa akin, para sa atin. Kaya Senyorito, huwag mong sisihin ang sarili mo dahil wala namang may kagustuhang mawala ng anak, wika ko sa kanya. Gumanti ng yakap sa akin si Senyorito. Umaalog-alog ang balikat niya tanda ng kanyang pag-iyak. Isa-isa metro sorry, Karen. I'm so sorry dahil wala ako noong panahong kailangan mo ng karamay. Patawad dahil hindi kita nadamayan ng mawala ang anak natin kasabay din ng pagkawala ni Nanay Karina. Hindi ko ma-imagine kung gaano ka nagluksa at kung paano kang nagsimula ng ikaw lang mag-isa. Isa-isa metro sorry dahil makasarili ako. Iniisip ko ang sarili ko gayong ikaw dapat ang mas inaalagaan ko. Sising-sisi ako, Karen. Lalo na nang malaman kong nakunan ka dahil sa akin. Dahil pabaya ako. Dahil wala akong kwenta, Yuzay, tama na Senyorito. Pinapatawad na kita sa anuman nagawa mo sa akin o sa amin pa ni Santino, Seb at Sam. Ang mahalaga naman tinanggap mo ang pagkakamali mo at nagsisisi ka. Kaya tama na, huwag ka nang magmukmok dito at hinahanap ka na ng mga anak mo. Tumigil na sa pag-iyak si Senyorito pero mahigpit pa rin ang pagkakayakap sa akin. Namayani ng ilang minuto ang katahimikan sa aming dalawa. Waring ninamnam ang sandaling magkayakap kami at nagdadamayan sa lungkot na nadarama. Talaga bang pinapatawad mo na ako? Karen, maya-maya itanong niya. Hindi ko makapa ang galit sa puso ko pero nahihirapan akong sagutin ang tanong na iyon dati. Pero ngayon, batid ko sa sarili kong matagal ko nang limot ang anumang galit na naramdaman dahil ang totoo, napatawad ko na siya, dati pa, matagal na. Dahil ang totoo, pareho lang naman kaming biktima ng mapaglarong tadhana. 0-0, Senyorito, gusto mo ay bawin ko. Dude, biro ko nang maiba naman ang tema ng malungkot na paligid. Huwag. Mamamatay na ako kapag hindi mo pa ako napatawad. Tisda sagot niya naman na mas hinigpitan ang pagyakap sa akin. Napangiti na lamang ako. Tila kay gaan sa pakiramdam. Ang nagkapatawaran na sa mga kasalanan. Karen, mahal na mahal kita pero sige, igagalang ko ang desisyon mo na ayaw mo na.
Hindi ko na ipipilit na mag-asawa pa rin tayo. Ipapa-annulled ko ang kasal natin para tuluyan ka ng maging malaya sa akin. Mahirap para sa akin pero karapatan mong maging masaya pagkatapos ng mga masasakit na alaala na dulot ko sa'yo, saad ni Senyorito Simon sa malungkot sa tinig. Nawalan ako ng kibo kapag daka. Ngunit surnilay din ang ngiti sa aking labi dahil sa sinabi ni Senyorito na handa niya akong pakawalan kahit sinabi niyang mahal niya ako. Alam kong maliban sa pagmamahal ng mga anak ko, ay may isa pang pagmamahal na kakaiba at waring ngayon ko lang nadama. Ganun ba? Sayang papayag na sana akong urnuwi dito sa bahay mo at papayag na rin sana kung sundan na natin si Seb. Deklara ko. Nalalaki ang mga mata na humarap sa akin si Senyorito pagkatapos niyang burnitao sa mahigpit na pagyakap sa akin. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Ang alin? Ang papayag na akong umuwi dito sa bahay mo? Nakakunot noo kong pag-ulit sa sinabi. Hindi, iyong payag ka ng sundan na natin si Seb. Nahampas ko ng di oras ang balikat ni Senyorito Simon. Manyak, buska ko sa kanya. Mumisi si Senyorito nang marinig ang sinabi ko. Dagling naglaho ang anumang kinikimkim na kapighatian niya kanina lang. Talagang manyak na ako sayo. Karen. Kaya wala nang bawian sa mga sinabi mo kanina. At muli niya akong hinapit sa bewang paharap sa kanya. Senyorito, kailangan ko ng urnuwi ng Hacienda Esmeralda dahil hahanapin ako ng mga anak natin. Sarap naman pakinggan ang sinabi mo. Ang mga anak natin. Pero hindi ka makakauwi ng Hacienda Esmeralda hanggat hindi ako nakakasiguradong may kasunod na talaga si Seb. Bulong niya sa tenga ko. Nagtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan. Naghatid ng boltahe ng kuryente ang mainit niyang hininga na dumampi sa aking balat. Hindi naman ako orninom ng alak ngunit pakiramdam ko ay lasing ako. Nalunod sa anumang nag-uumapaw na pagkasabik sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa namalayan ko na lang na pareho na kaming walang saplot sa katawan ni Senyorito at sabay na sumasayaw sa saliw ng isang tugtog na hindi kumukupas at naluluma kahit ilang panahon pa ang lumipas. Akala ko ba okay na tayo, Karen, asawa? May pagsusumamo sa mga mata ni Senyorito, habang pinagmamasdan akong isinisilid ang mga damit ko, kasama ang mga damit ni Seb at Santino sa isang malaking bag. Hindi ako kumibo at nagpatuloy lamang sa ginawang pag-iimpake. Karen, don't not do this to me, please. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Muli niyang tanong. Ziniper ko na ang bag at saka binitbit, ngunit pinigilan ako ni Senyorito Simon at pilit kinukuha ang bag na hawak. Karen naman, ano bang problema mo? Hindi natin maayos ang problema kung hindi tayo nagkakaintindihan. Nanlilisik ang mga matang tinitigan ko siya. Ang mga halaman sa garden mo, sino ang nagbigay sayo? Kilala ko ang mga halaman na iyan dahil mga tanim ko silang lahat at natatandaan ko kung sino ang bumili sa akin. Sabihin mo nga may babae ka ba? Mabalasik kong sunod-sunod na tanong kay Senyorito. Nalukot ang kanyang mukha na wari nag-isip. Nagkaayos na kami simula nang puntahan ko siya mismo sa Hacienda Santo Domingo at napagpasyahan ko nang ang urnuwi na rin kami ng mga anak ko sa kanyang poder dahil napatunayan niya naman na mahal niya kami ng mga anak namin. Ngunit ngayon ko lamang napansin ang pamilyar na mga halaman sa kanyang hardin maging ang mga paso kung saan mga nakatanim. Pumasok sa balintataw ko ang magandang babae na siyang bumili ng aking mga pinakamamahal na halaman. Sino siya? At bakit naririto sa garden ng mansyon na pag-aari ng asawa ko ang kanyang mga pinamili? Nagingit-ngit ang kalooban ko sa samut-saring emosyon at kung ano-anong eksenang pumapasok sa utak ko. Naging babae mo siguro ang babaeng bumili sa akin ng mga halaman at hindi ka na nahiya, dinala mo pa dito sa hacienda kung saan pinauwi mo kami ng mga anak. Ang baboy mall. Ang baboy. Baboy ka. Umalis ka sa harapan ko. Nandidiri ako sa'yo, talagang kinukutkot ang kalooban ko ng panibugho, kaya hindi ko na makontrol ang galit at inis ko. Kaya wala akong pakialam kahit pamasaktan si Senyorito Simon sa malakas na paghampas ko sa kanya ng bitbit ko rin na shoulder bag na alam kong mamahalin dahil bigay ni Celine. Naiinis ako. Nagagalit ako. Kaya siya ang pagdidiskitahan ko total sa kanya naman talaga ako galit na galit. Aray. Tama na. Ano ka ba masakit? Lumakas na ang kanyang boses habang sinasangga ng kanyang mga kamay ang sunod-sunod kong pag-atake. At sinisigawan mo na ako ulit.
Anong susunod mong gagawin? Sasakalin mo na ako ulit. Sige, saktan mo na ako nang magkaroon na talaga ako ng dahilan para hindi na talagang makisama sa'yo. Singhal ko sa kanya. Nabahala lalo ang kanyang gwapong mukha sa sinabi ko. No. Mamatay muna ako. Hinding-hindi na kita sasaktan kahit hampasin mo ko ng hampasin. Agad niyang depensa sa sarili ngunit hindi ako kumbinsido. Halos kapapasok lamang ni Seb at Santino sa bago na nila ngayong eskwelahan. Kaya naman kaming mag-asawa lang, si Celine, ang mga kasambahay ang narito ngayon sa mansyon. Hindi ako nagpa-apekto sa paawa effect niya dahil mas lalo lang akong nainis sa pagmumukha niya. Umalis ka sa daraanan ko. Gusto kong ornalis? Di, patuloy kong sigaw na naman sa kanya. Dahil nakaharang lang naman ang malaki niyang katawan sa pintuan ng kwarto. Umalis ka, senyorito. Orniling siya at lalo pang ginwardyahan ang pintuan. Naiinis ko na panimulang bilang. Hindi pa rin siya nagpatinag. 2. Ganun pa rin. Umiinit na talaga ang bunbunan ko sa galit. Kaya naman sinugod ko siyang muli at pinaghahampas sa iba't ibang parte ng katawan ang shoulder bag na hawak ko. Nakaalpas naman ako sa pinto at tuloy-tuloy na naglakad pababa ng hagdan. Asawa ko naman, magdahan-dahan ka sa pagbaba. Ako ang ninerbiyos sa'yo, diet habol ni Senyorito Simon. Nakaabot na ako sa sala nang maabutan niya na akong muli. Karen, sekretarya ko lang iyon. Inutusan ko lang na bilhin iahat ng halaman mo noon. Kaya nariyan sa garden ng bahay natin, diet imporma niya. Nasaan ang dati niyang sekretarya naka-close ko? Lalo akong nainis sa kaisipang nakakasama niya pala ang babaeng yun sa kanyang opisina ng araw-araw. Makatawag pansin na rin sa mga kasambahay ang boses ni Senyorito Simon. Alam kong piko na siya pero patuloy lang ang pagpapasensya sa akin. Huminto ako sa paglalakad dahil humarang na naman siya sa malapad na pintuan. Bakit nag-utos ka pa? Hindi mo kayang bumili ng halaman na ikaw lang mag-isa. Tanong ko na may kasamang pag-uusig. Karen naman, syempre natatakot ako noon na baka hindi mo ako pansinin, kaya hindi ako agad makalapit. Katwiran niya na napakamot pa sa kanyang bato. Talaga lang? Paano ako makakasiguro na? Sekretarya mo lang iyon at hindi mo babae, paniniyak kong at pinagkrus ko po ang aking mga braso sa aking dibdib. Call her. Kinuha niya ang smartphone sa bulsa ng kanyang khaki shorts at saka nag-dial ng numero. Ngunit nakailang beses na siyang natawag ay wala namang sumasagot. Bakit walang sumasagot, naiinip kong tanong. Baka maraming ginagawa. Ang mabuti pa ay pumunta na ang tayo sa opisina. Suhestyon niya. Sabihin mo gur nagawa ka lang ng palusot dahil bawal sa akin ang bumiyahe. At para kaming napapatentero sa harap ng pintuan dahil pilit niya akong hinaharangan na huwag makalabas. Senyorito, nanggigigil ako sa'yo. Umalis ka sa daraanan ko, taboy ko sa kanya. No, patayin mo man ako, hindi ko aalis dito at hindi ako papayag na umalis ka, titgit niya. Sa sobrang inis ko ay hinubad ko ang suot king tsinelas at binato ko sa kanya na sakto sa noo niya tumama. Ouch! Karen naman! Naging sadista ka na. Reklamo niya na nakahawak pa siya sa parte ng kanyang ulo na nasaktan ng ibinato kong tsinelas. Kasalanan mo yan. Ayaw mong umalis dyan. Dutaasik ko naman. What's happening? Sabay pa kaming napalingon ni Senyorito Simon sa nagtanong. Si Celine na naglipat-lipat pa ang tingin sa amin ng kuya niya na tila naguguluhan sa eksen ang kanyang naabutan. Si Karen, pinag-iisipan akong babae ko ang sekretarya ko. Sabihin mo nga sa kanya Celine na hindi totoo ang sapantahan niya. Nawala akong aging babae. Dita surnbong ni Senyorito sa nakababatang kapatid. Tornawa naman si Celine ng mahina at narinig ko rin na palihim na nagsibungis-ngisan ang mga kasambahay na abala sa paglilinis sa nakikita at naririnig na aming kumusyon. Gosh! Kuya, ganyan ka pala talaga katakot na mawala si Ate Karen? Mabuti pa, ipalok mo na ang lahat ng pintuan na pwedeng labasan ni Ate Karen sa buong hasyenda. Buska ni Celine sa nakatatandang kapatid na hindi talaga umaalis sa pinto. Bueno, Ate Karen, totoo ang sinasabi ni Kuya. Malamang nalapitin siya ng mga babae pero alam ko at saksi ako na loyal siya sa'yo. Hayan na nga ang resulta, diba? Agad-agad kayong nakabuo,
Tinuro pa ni Celine ang tiyan ko na medyo nakaumbok na rin. 5 buwan na ang pinagbubuntis ko, kaya naman halata na. Wala akong babae. Kaya ka rin naman umakyat na tayo sa itaas. Ibalik mo na ang mga damit ninyo ng mga bata sa closet. Pakiusap ni Senyorito habang si Celine ay napapangiti na lamang habang umiling-iling at saka tumuloy sa kusina. Pinaningkitan ko ng mata ang lalaking ayaw akong palabasin ng bahay. Hindi naman magsisinungaling si Celine at hindi rin naman sinungaling itong si Senyorito Simon. Todo effort nga siya mapunan lamang ang 8 taon naming hindi magkasama. Malambing siya at maasikaso lalo na nang malaman na naman namin na buntis na naman ako. Lahat ng uri ng prutas ay nasa loob na ng bahay. Naiinis na nga ako dahil panay ang tanong niya ng ano ang gusto kong kainin. Marahas na lang akong nagbuntong hininga at saka umikot na pabalik ng aming kwarto sa ikalawang palapag. Sumunod naman siya agad at pilit pang kinukuha ang bitbit kong bag. Matapos kong ibalik sa closet ang mga damit ko at darnit ng mga anak ko, ay nakadama ako ng pagod kaya naman nahiga ako sa malambot na kama. At bakit nasa tabi kita, sita ko kay Senyorito na akmang mahiga na rin. Napagod din ako, kaya naman magpahinga na rin ako. Sagot niya. Ayaw kitang katabi kaya sa ibang kwarto ka matulog. Labas, taboy ko sa kanya. Ano ba namang pagpaparusa ang ginagawa mo sa akin, asawa? Hindi na nga ako nakakaano sa'yo ngayon, ayaw mo pa akong makatabi. Ang sinasabi niyang hindi siya nakakaano ay hindi kami nakakapag-sex dahil ipinagbawal muna. Kaya naman buryong na sa buhay itong asawa ko. Ayaw nga kitang katabi. Okay, sige, dito ka, ako na lang ang lalabas. Banta ko. Madali naman niyang kinuha ang isang unan at saka nagmamaktol na nagmart sa palabas ng kwarto. Hindi ko alam kung anong meron pero naiinis akong natutuwa kapag nakikita ko siyang buwisit na. Nakatulog na naman ako at paggising ko naman ay agad kong hinahanap ko ang presensya niya. Ate, umalis si Kuya Simon kanina. Imporma ni Celine ng kaming dalawa ang nagsabay kumain sa tanghalian. Hindi na rin naman kasi umuwi sa bahay sina Seb at Santino dahil may kantin naman sa school nila at isa pa ayoko na rin silang mapagod sa biyahe pa uwi sa bahay at pabalik na naman sa eskwelahan. Kamukhang-kamukha na naman malamang ni Kuya Simon ang nasa tiyan mo, Ate Karen. Palagi mong inaaway si Kuya, Day. Natatawang komento ni Celine na nanalangin na sana babae na ang ipinagbubuntis ko para may aayusan na siya at dadamitan. Ewan ko ba, inis na inis ako sa kanya. Hinahanap ko naman siya kapag wala. Tulad ngayon, nakakabwisit dahil wala siya paggising ko kanina. Napatawa ng mahina si Celine sa aking tinuran. Malamang nga nakamukhang-kamukha na naman ng aking asawa ang ipinagbubuntis kong bata. Tulog na ang mga anak ko sa kanilang silid, ganun din si Celine at maging ang mga kasambahay ay tulog na rin. Pero wala pa rin si Senyorito Simon. Wala akong natanggap na text o kahit tawag sa kanya sa maghapong lumipas kaya naman sinasalakay na ako ng kaba. Nabuhayan ang loob ko ng bandang 1:00 ng madaling araw ay narinig ko ang pagtigil ng kanyang sasakyan. Saan ka galing? Matigas kong tanong nang makita na siyang pumasok sa pintuan. Medyo nagulat pa nga siya nang makita ang presensya ko. Bakit gising ka pa? Tanong niya rin. Saan ka galing at bakit ngayon ka lang? Hindi ka man nag-text o tumawag maghapon? Sinasabi ko na nga ba at siguradong may babae ka? Paratang ko na naman sa kanya. Tila pagod niya akong tiningnan. Karen, pagod ako at isa pa madaling araw na para mag-away na naman tayo. Doon na ako sa guest room matutulog. Sa kanya na ako iniwan sa sala. Nangingilid ang luha ko. Pakiramdam ko wala na siyang pakialam sa akin dahil nilampasan niya lamang ako at ayaw niya pa akong makatabi sa silid namin. Malamang na totoo talagang may babae siya at naroon siya maghapon. Kasi nga naman hindi ko maibigay ang pangangailangan niya sa kama dahil hindi pwede sa kalagayan ko at isa palagi ko siyang inaaway kaya marahil ay na nagsasawa na siya sa ugali ko. Bakit ka riyan matutulog? Diyan ba ang kwarto natin? Asik ko na namang tanong ang sundan ko siya papuntang guest room. Nagbuntong hininga mo na siya bago siya sumagot. Hindi ba ayaw mo naman akong katabi? Pinalayas mo nga ako kanina sa kwarto, hindi ba? Kaya para walang away, dito na ako matutulog. Saad niya at saka pagod na humiga na sa malapad na kama. Lalo akong kinutkot ng galit.
Babae siguro ang kasama no maghapon kaya pagod na pagod ka pagpaparatang ko sa kanya. Ngunit hindi man niya ako pinapansin at nakapikit lang. Kinuha ko ang angunan at pinaghahampas na naman siya. Nagulat siya sa ginawa ko. Ano ba naman, Karen? Can't you see I'm tired? Gusto ko nang magpahinga at wala na akong panahon makipagtalo pa sayo. Inis na inis niyang sabi bagamat pigil ang pagtaas ng boses. Sinigawan mo na naman ako, tanong ko kasabay ng pagtulo ng luha ko. Lelvi, are you crying? Ikaw na nga itong bintang ng bintang at nananakit tapos ikaw pa itong iiyak dyan. Aalis na ako bukas para wala nang istorbo sayo, wala sa loob kong sabi. Hindi na siya kumibo at bumalik sa paghiga. Tinakpan ng unan ang kanyang mukha. Ngit-ngit na ngit-ngit talaga ako sa galit. Akala niya siguro hindi ko gagawing layasan na naman siya. Nagawa ko na dati kaya naman. Kaya ko na namang gawin. Kaya naman nagmartsa ako palabas ng guest room sa sobrang inis. At ramdam ko ang lagapak ng aking puwet sa matigas na sahig. Nagkamali ako ng apak ng paa na siyang dahilan kung bakit ako natapilok at tuluyang marahas na napaupo. Karen! Lumipas ang mga araw at kabuwanan ko na sa panganganak. Akala ko nga mawawala naman ang pinagbubuntis ko matapos akong madulas ng gabing inaaway ko si Senyorito Simon. Takot na takot ako ng mga oras na iyon. Agad niya naman akong nadaluhan ng asawa ko at tinakbo sa ospital. Mabuti na lamang at walang masamang nangyari sa sanggol na nasa sinapupunan ko. Ngunit napansin kong nag-iba na naman ang pakikitungo sa akin ni Senyorito Simon na halos hindi na naman kami nagkikita kahit sa isang bahay lang naman kami nakatira. Si Celine ang madalas kong kasama sa mga check-up ko sa doktor na tumitingin sa akin. Nagpa-ultrasounds na ako pero hindi sinabi sa akin ni Celine ang resulta. Magpa-party daw siya para sa gender reveal ng susunod niyang pamangkin. Pero manganganak na ako ay wala pa rin ang party para malaman ko na ang kasarian ng aking anak. At syempre, ang dalangin ng karamihan ay sana babae na ang bagong miyembro ng aming pamilya. Si Santino ay babae rin ang gusanto. Ganon din ang panalangin ni Seb. Pero ang opinyon ng papa ng baby ko ay wala na naman. Laging wala sa bahay si Senyorito at hindi ko alam kung umuwi pa nga ba. Celine, maglakad-lakad muna ako para matagtag. Paalam ko kay Celine na may pinagkakaabalahan. Niyaya niya kasi akong magpunta dito sa Hacienda Esmeralda dahil daw may aasikasuhin siya. Sumar na naman ako dahil miss ko na rin ang lugar na ito maging ang lugar kung saan kami nakatira ng mga anak ko dati. Hindi naman mainit ang sikat ng araw kaya naman mas lalo akong nalibang sa paglalakad. Nagtataka nga ako at parang walang ibang tao sa paligid. Kanina pa ako lingon ng lingon partikular sa lupang sakahan at baka sakaling may makita na kakilala. Ngunit wala akong masumpungan kahit isa. Ayoko sanang lumayo pero otomatikong humahakbang ang aking mga paa sa direksyon kung saan naroon ang aming kubo. Napupuno nga ng galak ang puso ko habang papalapit ako ng papalapit sa bahay kung saan nanirahan kami ng mga anak ko. Bahay na naging saksi sa hirap na pinagdaanan namin sa buhay, lalo na noong panahong maliit pa lamang sila. Noong panahong hindi ko alam kung ano at sino ang unahin ko sa oras na umiyak sina Seb at Santino dahil wala pa akong nilutong pagkain. Literal na nanlaki ang mga mata ko nang makita ang malaking pagbabago ng bakurang kinatitirikan ng aming bahay kubo. Agad akong nagpunta sa gate. Laking pagtataka ko kung paanong nangyari ang lahat sa paligid. Ang dating bakuran na napapaligiran lamang ng mga halamang ligaw bilang bakod, ngayon ay ibang-iba na ang itsura. Ang gate na dati ay gawa sa lang sa kawayan, ngayon ay bakal na rin at may malaking padlock. Awang ang labi ko habang palingalinga sa malaking pagbabago na pinagmamasdan. Naroon pa rin ang aming kubo, ngunit ang kapaligiran ay ibang-iba na. Nagmistulang greenhouse ang paligid. Maraming naggagandahang bulaklak at halaman ang aking nasisilayan. May iba't ibang kulay, yaki at hugis ngunit lahat ay kaygaan sa mata. Heto ang pangarap ko, ang pangarap namin ng nanay. Ang magkaroon ng ganitong hardin. Tipong punong-puno ng mga halaman. Hindi ko alam kung saan ibabaling ang aking paningin. Ngunit hindi ko maiwasan ang magtaka kung paanong nangyari ang bagay na to. Sa pagkakaalam ko, sa akin ang lupang to kaya sinong pangahas ang nagpabago at pakialaman ang lupang pag-aari ko. Wala akong itulak kabigin sa ganda ng lugar. Naiinis man ako dahil walang permiso ang sinumang may kagagawa nito,
Ngunit hindi ko mapigilang mamangha sa ganda ng mga halamang nasa paligid. Iba't ibang variety ng alocasia, may mga bulaklak ang bawat peace lilies na mamataan ko. Ang ibang halaman kahit hindi ko alam ang pangalan ay alam kong inaangkat pa sa ibang bansa dahil ang ibang uri ng mga halaman ay nakikita ko online. Hindi ko alam kung saan ko ililingon ang ulo ko. Hindi ko alam kung sino ang una kong pagmamasdan. Lahat ng mga halaman sa paningin ko ay animo nagpapaligsahan sa kariktan at hinihikayat ang mga mata ko para sila ay pagmasdan. Nagustuhan mo ba? Napapitlag pa ako nang may marinig na tanong at nang lingunin ko. Ang asawa ko na mukhang galing sa loob ng kubo. Senyorito, anong ginagawa mo rito? Nagtataka kong tanong. Lumapit naman sa akin. Ang lalaking sa totoo lang ay mas miss na miss ko na. Nagustuhan mo ba ang paligid? Muli niyang tanong habang pinagmamasdan din ang kapaligiran. Ikaw ba ang may gawa nito? Mahina kong tanong. Tumango naman siya at mumit. Alam kasing malapit ka sa mga halaman. Sagot niya at hindi ako makapaniwala. Buong akala galit na naman siya sa akin dahil sa hindi niya naman ako kinikibo. Hindi ko tuloy maiwasan ang maiyak. Karen, hindi mo ba nagustuhan? May pag-aalala sa kanyang mukha maging sa kanyang tinig. Umiling ako at saka pinahid ang tubig na kumawala na sa aking mga mata. Bakit hindi mo ako kinakausap? Bakit parang ayaw mo na akong makita? Sa halip na sagutin ang tanong niya ay iba ang ibinulalas ng aking bibig. Tumingin siya sa akin ng may pangunawa. Iniharap niya ako sa kanya at hinawakan ang dalawa kong kamay. Dahil ayokong ma-stress ka, ayokong maulit na magalit ka na naman sa akin, at baka may mangyari na namang hindi maganda sa'yo at sa magiging anak na naman natin. Madamdamin niyang pahayag. Lalo akong naluha sa kanyang tinuran. Umiiyak ako gabi-gabi sa kakaisip na baka hindi naman niya ako mahal at may iba na siyang gusanto. Akala ko may ibang babae ka na at ayaw mo na sa akin. Umisi siya at hinalikan ang labi. Silly, ang takot ko lang na ilayo mo na naman ang mga anak ko kapag ginawa ko ang nayon. Mahal na mahal kita ka rin pati ang mga anak natin. Kaya nga tiniis ko rin na huwag mo nang lumapit sa'yo dahil baka galit na galit ka naman sa'kin sa aksidente mong pagkadulas. Kaya nga nag-isip ako ng isang bagay na pwede kong gawin na ikakasaya mo. Total naman mahilig ka sa halaman kaya naisip ko gurnawa ng isang greenhouse at alam kong sa lugar na ito ay marami kayong alaala ng mga anak natin. Kaya dito ko naisip gawin. Magtiyaga akong humanap ng magagandang halaman online para iba't iba ang mailagay ko dito sa garden mo. Litanya ni Senyorito na, along nagpabalon sa mga mata ko. Kung ano-anong iniisip ko gayong siya naman pala ay abala sa pag-iisip kung paano ako mapapasaya. Asawa ko, bakit ka ba iyak ng iyak? Nag-aalala akong baka may mangyari na naman sa'yo niyan. Niyakap ko siya at umiyak ako nang umiyak sa kanyang malapad na dibdib. Hinaplos niya ng buong pagmamahal ang aking likod habang sinasabing tumahan na ako. Masaya lang ako, hindi ko akalain na gagawin mo lahat ng ito para lang mapasaya ako. Wika ko sa pagitan ng paghikbi. Lahat gagawin ko para mapasaya ka. Marami akong nagawang pagkukulang sa'yo. Marami akong utang sa'yo na kahit ang buhay ko, hindi sapat na pambayad. Ang sakripisyo mo para mabuhay ng maayos ang mga anak natin sa kabila ng ikaw lang mag-isang bumubuhay sa kanila ay isa sa mga pinagpapasalamat ko. Karen, asawa, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Kumala sa pagkakayakap ko si Senyorito at may hinugot sa bulsa ng kanyang pantalon. At sa hindi ko inaasahan, lumuhod siya sa aking harapan hawak ang isang kumikinang na singsing na kanyang hawak. Karen, asawa, umpisa pa lang ng ating pagsasama ay inaamin kong naging malupit ako. Sa'yo. Hindi ako naging mabuting asawa at hindi naging mabuting ama sa panganay natin na anak. Pero sa kabila ng iahat ng kasamaan ko nagawa mo pa rin akong pagsilbihan bilang asawa ng tao sa puso mo. Ilang beses man kitang saktan patuloy mo pa rin pinaglalaban na mahalin ko si Santino bilang anak kahit inaalipusta kita sa paratang na wala naman akong sapat na basehan. Noong mawala kayo sa buhay ko, naramdaman kong nawala rin ang isang bahagi ng pagkatao ko. Kaya naman hinanap ko kayo at sa hindi ko inaasahan. Muli mo akong pinahanga nang makita kong may isa pa pala tayong naging anak, pero nagbalik ang lungkot at galit ko sa sarili nang malamang may kinalaman ako sa pagkawala ng Sana ay kakambal ni Seb pero anong ginawa mo? Ikaw pa ang nagpalakas ng loob ko sa kabila ng impyernong buhay na pinaranas ko sa'yo.
Hindi ako karapat-dapat para sa pagmamahal mo pero handa akong magsakripisyo kahit papaghahampasin mo ako araw-araw ng bag mo. Mahabang pahayag ni Senyorito Simon habang lumuluha na rin kagaya ko. Karen, asawa ko, gusto ko sanang magsimula tayong muli kasama ng mga anak natin. Si Santino, Seb at ang isa pang regalo na nasa loob pa ng tiyan mo. Karen, asawa ko, gusto. Sana kitang pakasalan ulit. Isang kasal na karapat-dapat sa isang kahangahangang ina, asawa at babaeng gaya mo. Will you marry me again? Wala akong makapang kahit anong salita na mapagpapaliwanag sa kung anong saya ang nadarama ko sa mga oras na ito. 00, asawa ko, magpapakasal ako ulit sa'yo kahit ilang ulit pa. Sagot ko na may matamis na ngiti sa aking labi. Nagmamadaling isinuot ni Senyorito Simon ang singsing sa aking daliri at niyakap ako ng mahigpit at hinalikan ako sa labi ng marubdob at punong-puno ng pagmamahal. Biglang may nagsigawan at nagpalakpakan sa paligid. Congrats Papa at Mama. Pagbati ni Santino at hinalikan ako sa pisngi. Yumakap naman agad sa amin sa Seb. Mama, Papa, sobrang saya ko po ngayon dahil magkasama po tayong lahat. Wika niya. Congratulations ate, kuya. Pagbati rin ni Celine at niyakap kami pareho ng kanyang kuya. Lumapit din ang mga tao sa paligid at bumati sa amin. Congrats senyorito, senyorita, 11. Sabay-sabay na pagbati ng mga tauhan ng Hacienda Esmeralda. Kaya pala nagtataka ako bakit parang walang tao sa paligid. Nandito pala kayong lahat. Kunwari ay pagtatampo kong sambit kina Ate Clara, manang puring at sa lahat ng naroroon na halos lahat naman ay mga kakilala namin ng mga anak. Ate Karen, si Kuya Simon talaga ang nagplano ng lahat ng ito. Kaya nga naudlot ang gender reveal party dahil isasabay natin ngayon. Wika naman ni Celine at saka may mga lumapit na kababaihang may daladalang malaking kulay berdeng cake na ang terna ay mga halaman. Napangiti ako dahil ang cute ng design. May tao rin na may dalang lobo na kulay blue at pink at saka isa-isang kumuha ang mga taong kasama namin. Halos kalalakihan ang may hawak ng kulay asul na lobo at obvious naman na mas marami ang may gustong babae ang gender ng baby ko sa dami ng may hawak ng pink na lobo. Namamangha ako. Hindi ako makapaniwala na ganito ko isiselebra ang pagkakataong malalaman na namin ang kasarian ng sanggol na aking nasa sinapupunan. Ang totoo wala namang kaso kung lalaki o babae. Ang mahalaga naman sa mga magulang ay ang makitang malusog at normal ang kanyang anak. Ate, hilahin niyo ni Kuya Simon ng dahan-dahan ang nasa ibabaw ng cake. Utos ni Celine at itinuro ang dapat naming hilahin ng kanyang kuya. Masaya naming sinunod na mag-asawa ang sinabi ni Celine. Dahan-dahan naming hinila ang nasa itaas ng cake. Unang salitang nabuo ay congratulations at dahil na rin sa mga sigawan ng mga tao, sa paligid ay binigla na namin ang paghila sa mga susunod pa na letra. Nakakabinging sigawan na may kasama ng palakpakan ang naririnig sa paligid. Niyakap na naman ako ng aking asawa at mga anak ng napakahigpit. Girl. Ang huling salita. Nanubig na naman ang aking mga mata. Thank you, asawa. Sambit senyorito at saka ako hinalikan sa mga labi. Yes. May babae na akong pamangkin. Congrats to the both of you. Maluha-luha rin na sambit ni Celine. Please lang Celine, wag mong masyadong turuan mag-makeup ang baby girl. Ang bili ni senyorito sa kanyang kapatid. Can't promise big bro. Nakangising sagot naman ni Celine. Alam ko namang mai-spoiled na naman kay Mommy Celine ang baby girl namin. Ma, ibibigay ko po sa kanya lahat ng naipon kong mga laruan at damit na para kay Sam. Napangiti ako lalo sa sinabi ni Seb. 00, anak. Masaya ang lahat. May mga pagkain din palang nakahanda na nakapwesto sa likod ng kubo na hindi ko napansin agad. Pagod ka na ba? Mauna na tayo sa hacienda kung gusto no, tanong ng asawa ko. Tinitigan ko siya at saka ako napangiti. Hindi ako mapapagod dahil nandyan kayo ng mga anak natin. Sagot ko. Si Senyorito Simon naman ang napatitig sa akin. May dumi ba ang mukha ko? Tanong ko at saka pinunasan ng palad ang aking noo. Napakaganda mo kasing buntis, Git. Sumimangot ako sa sinagot niya. Ang laki kaya ng ilong ko ganun din ang earbuds ko. Paano naman kasi lagi kitang iniisip? Nakasimangot kong wika. Natawa ng mahina si Senyorito.
Asawa ko, mahal na mahal kita. Kahit lumaki pa ang ilong mo ng kasinlaki ng kamatis o sinlaki pa ng backpack, ang airbags mo ay patuloy kong pasasalamatan hanggang sa kabilang buhay sina Lola Loretta at Nanay Karina. Si Lola sa pagpili niyang pakasalan kita na akin palang pagsisihan kung hindi ko siya sinunod. At syempre kay Nanay Karina, dahil ipinangak kanya at pinalaki ng tama. Salamat sa kanilang dalawa dahil may asawa akong kahanga-hanga. Ina ng mga anak ko at magiging mga anak ko pa. Masayang deklara ni Senyorito Simon na hindi umaalis sa tabi ko kahit pa itinataboy. At saka nga pala, asawa ko. Pwedeng huwag mo na akong tawaging Senyorito. Hiling ng asawa ko. Ayoko, mas gusto kitang tawaging Senyorito para uniki sa lahat. Sagot ko naman. Ganun ba? Ikaw ang bahala kung iyan ang gusto mo. Basta ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa at wala nang bawian ang pagpapakasal no ulit sa akin. Wika ni Senyorito Simon. Aray, tihi. Daing ko kasabay ng pagguhit ng sakit sa aking balakang. Sumigid ng sumigid ang sakit. Manganganak na ako. Nagkagulo na ang mga tao sa paligid nang hindi ko na kaya ang nararamdaman. Mabuti na lamang at inabot pa rin naman ako ng panganganak sa ospital. Thank you, Karen. Para saan na naman, tanong ko sa asawa ko na nakatabi sa akin habang ako ay nakahigaklito sa kama ng ospital. Kahapon pa ako nanganak kaya naman medyo okay na ang pakiramdam ko, lalo na nang makita at mahawakan ko ang malusog na sanggol na iniluwal ko. Si Sab o Sabrina. Si Sebe ang nagbigay ng pangalan sa kanyang bunsong kapatid. For being the wife at sa pagbibigay sa akin ng mga anak. Madamdaming saad ni Senorito habang nakatingin sa tatlo niyang anak. Nakalagay sa kulay pink na crib ang bagong miyembro ng aming pamilya, habang ang dalawa niyang kuya ay walang sawang nakamasid sa kanya. Inihilig ko ang aking ulo sa balikat ng aking asawa. Nilingon naman niya ako. Love you. Bulong niya at saka hinawakan ang aking kanang kamay. I love you too. Pagsagot ko. Napangiti kami sa isa't isa at sabay pinagmasdan ang tatlo naming mga anak. Sa wakas, matapos ang ilang taon. Isa na kaming ganap na pamilya. Wakas.